welcome back ulit dito sa GMB Aquatics. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga bagay na sana bago ako nag-start mag-alaga ng isda or mga gapi, alam ko tong mga bagay na to para hindi ako doble gastos at saka ano na rin, kumbaga nasa ayos lahat kumbaga. So, bali guys, bago tayo mag-umpisa dun sa topic natin, kung bago kayo sa pag-aalaga ng isda, nasa tamang page, channel kayo. So, make sure na i-follow niyo yung page namin, then i-subscribe niyo rin yung YouTube channel namin. GNB Aquatics din yung YouTube channel namin. So, make sure na i-follow at saka subscribe niyo yung channel namin. Dito kasi sa pag-aalaga ko kasi ng gapi, nag-start ako nung August. So bali nakailang months na rin ako. So medyo matagal-tagal na rin. Yung setup ko, yung tank ko umabot na ng 60 yung tank ko dito sa bahay namin. So yun yung setup ko. So yun pala, bago tayo mag-umpisa, ilawan ko muna yung yung setup natin. Hey Google, turn on aqua light. So yun guys, buhay na yung background natin, so para maganda naman tingnan. So sa loob ng ilan ba? Nag-start ako ng August 1, so August, September, October, November, December. So nasa 5 months na rin yung pag-aalaga ko ng gapi. So sa tagal na yon, marami na akong natututunan. Marami na akong pinagsisihan, marami na akong pagkakamali. So, kaya dito sa channel na to, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga maling nagawa ko, ano ba yung mga maling desisyon na nagawa ko, ano ba yung tamang setup, ano ba yung magandang setup. Kasi dito sa amin, may iba't ibang setup ako. May mamahaling setup, then yung ganitong setup, then yung dyan sa kabila, yan, may setup pa ako na ganyan. Yun kasi, iba yan dito sa setup na to kasi ito naka-auto water change to. So yan kasi manual pa yan. So kailangan mong i-siphon, then manual din nilalagay yung water dyan. Ano bang magandang setup? So yun yung mga isi-share ko sa inyo. Pero yung kasi hindi ko kayang i-share sa inyo sa isang video lang. So dito, sa video natin na to, ang una kong tatalakayin o isi-share sa inyo kung ano ba yung mga bagay na dapat nating malaman bago tayo mag-alaga ng isda or ng gapi. So dito, ang ginawa ko kasi, nod ako ng YouTube, then nung alam ko na ganito pala gagawin, so bumili ako ng mga aquarium, niready ko na yung mga paglalagyan. So ang ginawa ko, naghanap agad ako ng mga iba't ibang strain, ganito ganyan, kailangan meron akong ganito ganyan. So, hindi ko na tinitingnan kung material ba or pet shop yung grade ng mga kinukuha ko. So, yun yung una nating tandaan. Pag kumukuha tayo ng isda, bago tayo kumuha pala ng isda, kailangan may lagayan na tayo, may setup na tayo sa bahay. Kung halimbawa, kukuha tayo ng 5 strain, kailangan dito sa paglalagyan nyo, may 5 container na rin kayo na hiwa-hiwalay. So, may nung time kasi na kumuha ako ng 5 strain, 4 lang yung lagayan ko. So, may 2 strain akong pinaghalo. Although nilagyan ko siya ng lagayan, kaso nga lang, nagtalunan. So, hindi ko na alam ngayon kung anong strain ba siya, or ano yung babae, ano yung female niya, o ano yung lalaki niya, anong itsura. Since bago pa lang ako nun, hindi ko pa kabisado yung hitsura ng female at saka ano hitsura ng male. So, yun yung napakaunang bagay na dapat nating tandaan. Bago tayo kumuha ng isda, kailangan may lagayan tayo. Isang strain, isang tank, or isang lagayan. Tapos, ito pa, nating ilagay sa atin sa isip kung ano ba yung klaseng isda yung aalagaan natin. Kasi, sa isda kasi, may 2 klase sa market. 2 klase sa market. Itong pet grade at saka yung show grade. Material grade, yan yung mga yon. Show grade at saka material grade.
halos ano lang yan eh. So, magandang quality na yan. Pag sinabi mo kasing pitch up na quality, pitch up quality, yan yung nandyan na yung PAL, or hindi talaga siya yung ganung kaganda. So, yun yung mag-decide kayo kung ano ba yung aalagaan nyo. Kung magandang yung material grade ba or yung pang pitch up na grade lang. Ano bang susuplayan nyo? Ano bang purpose nung pag-alaga ng isda? Kagaya ko, ang purpose ko kasi mag-alaga ako ng isda dito sa bahay para pag napadami ko, i-out ko or ibebenta ko. So, yun yung purpose ko. Kaya, ang para sa akin, ang kailangan ko, yung material grade. So, yan yung hindi ko inisip nung una ako nag-umpisa na bumili ng mga fish, ng mga gapi. So, nung natanggap ko na yung mga binili ko, yung P-dirt na nakuha ko, hindi siya full platinum, may ano pa sa gitna, so hindi mo siya masasabi ng material grade. Kaya dapat sa una pa lang, alam ko na yung mga bagay na yun para yung pera na binili ko noon, hindi sayang. Ang mahal pa ng bili ko last time. Biruin mo, last time, yung bilihan ng P-dirt dati, 800 pa yung trio, so masyadong mataas. Ngayon kasi ang dami ko na nakikita na mas mura. Pero pag bumili kayo ng fish or bumili kayo ng gapi, make sure na titingnan niyo yung mabuti yung klase or yung quality ng gapi na kukunin niyo. Kasi yun yung napakahalagang bagay talaga. So yun yung mga bagay kasi na pinagsisihan ko ngayon na ganito yung kinuha ko. Dapat pala mag-umpisa muna ako sa ilang strain. Ako kasi nag-umpisa ako 12 strain agad. Sunod-sunod yun. Kumuha ako sa ibang supplier ng ganitong strain, mga 6-7, tapos kinuha ko rin yung iba para makumpleto ko yung 12 na strain. Ito kasi yung unang setup ko para makumpleto ko itong 24. Kumbaga, ang ginawa ko kasi dito sa setup na to, isang strain, 2 tank para dun sa breeder ko. So, yun yung mali ko, dapat titingnan natin. Yung una, dapat titingnan natin kung anong pitch up quality ba ang hinahanap natin or yung material quality or yung pang show. Kasi yun yung napakahalaga. Ang pinagkaiba kasi ng pitch up at saka material, ang material grade or yung pang show grade na gapi, matataas talaga presyo nun. Maibenta mo siya ng magandang presyo. Pag pitch up quality kasi, dito na papasok yung tig 100, tig 300. Yan yung bentahan pag pitch up quality. So, yun guys, sa ngayon, medyo ang haba, ang dami natin pwede pag-usapan dito. Ang dami kong naging experience dito sa pag-aalaga ng gapi. Kaya isi-share ko sa inyo lahat, isa-isahin natin. So, sa ngayon, yun lang muna. Sana dito sa video na to, nakatulong tong video ko, yung mixing video ko. At sana subaybayan nyo yung mga panibagong video natin na i-upload. So, don't forget to subscribe, follow yung channel natin. Ikaw pala kaya nakapag-follow sa YouTube channel ko na Junox TV, papalo na lang din. Kung gusto nyo matuto about electrical, so nandun lahat, mga experience, mga tutorial ko sa electrical. At dito naman sa channel na to, puro lang tayo aquatics. Kung ano yung mga na-experience natin, ano yung mga tip na pwede kong i-share sa inyo. Yun yung pag-uusapan dito. So, sana guys, nakatulong tong mixing video na tong. Maraming salamat and God bless.